Sinabi ni Congressman Terry Redon, kumbaga dinismiss niya yung pagtag doon sa natanggap nga daw po ng mga kongresista as Christmas bonus. Ang sabi niya yun daw po ay mga expenses na talaga daw pong matagal nang idinidistribute sa mga kongresista. Pero ano po ba ang inyong nadiskubre tungkol dito, sir? Unang-una po ma'am, nais ko lang pong linawin na hindi ko po plano na magka-interview tungkol dito ngayon. Pero dahil si Congressman Redon ay nagpa-interview, kinontak po ako ng inyong staff para magpa-interview ngayon. Nais ko lang pong kasing sabihin ito kasi ang sabi sa akin ng aking ina, anak, sa lahat ng mga sasabihin mo, huwag mo nang pag-usapan yung MOOE kasi yan yung pinaka-sensitibong issue sa buong Kongreso. Sinabi niya Congressman Terry Redon, kumbaga dinismiss niya yung pagtag doon sa natanggap nga daw po ng mga kongresista as Christmas bonus. Ang sabi niya yun daw po ay mga expenses na talaga daw pong matagal nang idinidistribute sa mga kongresista. Pero ano po ba ang inyong nadiskubre tungkol dito, sir? Unang-una po ma'am, nais ko lang pong linawin na hindi ko po plano na magka-interview tungkol dito ngayon. Pero dahil si Congressman Redon ay nagpa-interview, kinontak po ako ng inyong staff para magpa-interview ngayon. Nais ko lang pong kasing sabihin ito kasi ang sabi sa akin ng aking ina, anak, sa lahat ng mga sasabihin mo, huwag mo nang pag-usapan yung MOOE kasi yan yung pinaka-sensitibong issue sa buong Kongreso. Pero dahil binuksan ni Congressman Redon ngayong araw, ang unang sasabihin ko ay pasasalamat sa kanya at kay Deputy Speaker Ronnie Puno na inamin nila na may 2 million na ibinigay talaga sa nakaraang linggo. Yung mga iba, dinenay. Yung iba, sinabi na hindi nila sigurado magkano. Talagang may 2 million na binigay. At I think yung pinag-uusapan na lang, ito ba ay para sa sarili o para sa mga ating distrito? At I totally agree, ito po ay para sa ating mga distrito. At sinabi nga po ni DS Ronnie Puno na may mga Christmas parties, ang ating mga barangay captains, may mga health activities, may iba pang mga holiday events. At ang punto ko lang po, una, bakit hindi namin kailangan bigyan ng resibo ang Kongreso? Kasi ito po ay liquidation by certification. Pangalawa po, bakit yung pagtaas ng budget nito ay hindi tinalakay sa Kongreso? Kasi ito po ay totoo wala yung 18.58 billion figure sa committee report. Lumabas lang po siya sa substitute bill. Kaya kahit na may chance to discuss the budget, after the discussions lang po ng budget, lumabas yung pagtaas ng 7.8 billion pesos additional. At ang panawagan ko lang po ay hindi naman tanggalin ang mga benepisyo ng mga kongresista. Pero maging transparent tayo, lalong-lalo po dahil pag self-dealing, dapat mas mataas pa ang standards para sa transparency. Ano po yung 18 point something, sir, na nabanggit po ninyo? Yung 18 point something na billion? Yun po yung total MOOE budget. And actually, pinadala ko po sa inyong staff yung screenshot mula sa budget. May breakdown nito. Traveling expenses, training expenses, supplies and materials, utilities, communication, professional services, confidential intelligence and extraordinary expenses, general services, repairs, maintenance, travel insurance, and other maintenance expenses. Tapos meron din other maintenance and operating expenses na walang breakdown. Kaya ang maganda sana, ang Kongreso na lang ang magbigay ng mga detalye kung saan napupunta ang bawat isa sa mga line items na ito na naglalaman ng 18.578 billion pesos na MOOE budget. Doon po ba hinugot yun, sir, yung tig to 2 million po na dinistribute sa mga congressman? I think so. At ang punto ko po ay hindi naman tayo nagdi-disagree on the amounts kasi sinabi nila nga may 2M. Tapos sinabi nila ito ay para sa ibang mga expenses. Meron tayong 13th and 14th month tulad ng sinabi po ni Cong Redon. Tapos yung mga check na in-upload ko po sa aking Facebook, nilinaw ko po sa caption mula sa simula pa, ito po ay mga check na pwede kong kunin sana noong Oktubre dahil ako ay bagong congressman na hindi ko kinuha. Ito po ay mix ng mga sweldo ko pero karamihan po doon yung mga MOOE office budget ko. At yung point ko, sa daming ibang mga klaseng cheque. By the way, hindi po siya isang cheque na 2M. May iba-iba kasing mga supposed uses
para sa mga MOOE na ibinibigay, ibigay na lang natin sa publiko yung breakdown ng lahat ng mga checking ito. Ako baga hindi isang bagsakan na 2 million. Oo. Hindi po, isang bagsakan na bigay. Pero ang sinabi sa akin ng isa kong kasamahan, parang 4 na cheque siya na tig 500,000. Kaya Pero, mas mabuti, Oo. ang Kongreso lang magsabi, sa bahagi nito, ito ay para sa travel, ito ay para sa representation, ito ay para sa other expenses. Buwan-buwan po meron pong kaming ganyan. By the way, maganda din na nabuksan ito kasi hindi lang po yung 2M sa Pasko yung dapat pag-usapan. Dapat yung buong 18.58 Okay. billion Pero pesos kung na ito. maputol lang kita, sa nasabi mo naman, aminado ka na normal naman. Kumbaga talaga namang nangyayari na ibibigay yan. Klaro naman yan. Pero bakit, ang kino-question sa iyo ngayon, ang pahaging mo ay binigay itong pera na ito sa mga kasamahan mo para sa pagboto nila doon sa NEP. May Hindi ba? kinalaman nga po ba Na yun? parang merong Ma'am. bilihan ng boto. Ganun po ba ang intensyon ng inyong paglalabas na itong impormasyon na ito? Salamat po ma'am sa pagkakataon na linawin ito. Ang point ko ay sinasabay sa pagboto, hindi lang sa ratification ng BICAM nitong Lunes, pati na rin nung October 13, dun po ako nagpicture ng mga cheque na in-upload ko sa Facebook dahil nagulat ako. Pagkatapos ng botohan, pumunta ako sa isang kwarto kung saan may pila para mag-pick up ng mga cheque. Oo. At immediately after voting for the budget, ang pick up ng mga cheque. At nung Oktubre po, may 1.5 million pesos on top of the monthly na 1 million pesos MOE plus 300 or so thousand na sweldo. At wala pa pala, by the way, paliwanag para saan yung 1.5 million pesos na ibinigay pagkatapos ng botohan ng Oktubre. Yung 2 million sa Pasko lang po ang pinag-uusapan. Pero I'm pointing out po na nagkataon, kasabay siya ng botohan. At lalong-lalo po nitong Lunes, gusto ko sanang magbigay ng either privilege speech or explanation of vote, pero wala pang 1 minuto at in-adjourn na po ang session. Kaya ang lumalabas, boboto ko na lang siguro sa budget kahit na wala masyadong opportunity para sa diskusyon. At nagkataon, meron din 2 million na ibinibigay. Siguro magandang makuha talaga natin din yung panig mismo ng kung pwede no sa Speaker D ang magpaliwanag Marami or namang mga ang kongresista SecGen. na nag-deny Oo. at nagpaliwanag kasi ito daw ay kanilang bonus para lang mga ordinaryo na Empleyado, employee. oo. May 13th month, may 14th month. Opo. Again, kung siguro talaga ang dapat nating linawin ay yung timing. At Opo, yung timing. Totoo po yung timing. Oo. At ma'am, I think we can say for your show's listeners, nag-agree na yung ibang mga congressman, may 2M talaga. Ang tanong lang, para saan ba to? Hindi ko naman po sinabi ito ay sweldo o para sa congressman. Sinabi ko lang na maaari siyang sabihin quote-unquote Christmas bonus dahil yung liquidation nito walang resibo. By certification lang. Kaya kung hindi na pupunta sa sariling distrito ang congressman, hindi niya kailangan gastusin para sa mga sinabi ni DS Puno na mga Christmas parties sa kanyang distrito. At pangalawa, kung siya po ay parang budget para sa Christmas activities, edi parang din siyang Christmas bonus kasi binigyan tayo ng pera para gastusin para sa mga activities ng ating mga kababayan. Pero bakit naman kailangan ang mga mambabatas ang magiging daan para magbigay ng pamasko sa ating mga kababayan, di ba? Mas maganda i-direct lang natin sa ating mga kababayan or at least maging transparent tayo. Actually, magandang panawagan lahat ng mga kasamahan ko sa Kongreso, i-upload natin sa Facebook kung saan napunta yung 2 million pesos. Pag mangyari po yan, wala na akong masasabi. Kaya lang naman po ito issue sa tingin ko dahil wala ngang binibigay na malinaw na use of proceeds. Una, para sa buong Kongreso at para sa budget na ito,
yung gamit ng bawat isa, kung yung mga LGU nga, mas maliit pang mga halaga, kailangan nilang i-resibo at i-liquidate, di ba? Correct. At, Lahat naman tayo kailangan mag-liquidate. Tsaka ang hirap kasi niyan, ang pinag-uusapan natin dyan Oo. ay pera pa rin ng taong bayan. So Tama. para hindi ka mag-submit ng resibo para patunayan na talagang nagastos to sa mga bagay na ito, medyo Kailangan talaga ng resibo. Opo. Oo. Kasi ma'am, ang sinasabi naman ng iba, legal naman ito, matagal na itong ginagawa. Ayun na nga, Parang matagal lang it makes it ginagawa. worse ka na matagal na itong ginagawa, di ba? At Oo. panghuli ma'am, nais ko lang pong banggitin to, baka mas marami po kayong alam dito sa akin. I think in 2013, ni-raise din po ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago ang issue ito. At matagal na siya talagang issue. Tama po si Kong Ridon, hindi lang itong issue ngayon. Lalo ng lehitimong talakayin dahil dapat noon pa ito binago. At sana ngayon na mas may panawagan ng publiko para sa transparency, lilinawin natin, hindi lang yung 2 million bonus. Yung buong 18.58 billion, divide po natin yan by 318 congressmen, 58 million pesos per congressman yan. malaki pa rin. Malaki. Oo. Malaki talaga. Opo. Sa mga Opo. ordinaryong kagaya natin, malaking mahalaga yung 58 million. Opo. Pero kung mawawalan tayo ng oras, pwede ba tayong tumawid ng kaunti? Briefly lang. Opo. Kasi yung issue tungkol doon Sa sa Cabral Files. Cabral Opo. Files na pwersahan mo raw kinuha, nagkasugat pa yung dating Yusek, ang yumaong dating Yusek, at yun doon sa video na nakita na kayo ay pumasok at lumabas ng kanyang tanggapan, pero hindi raw naman na ipakita o na record yung naging usapan ninyo sa loob bago ho kayo lumabas paalis kasama siya. Opo ma'am, maganda nga yung video dahil nakita doon na naglalakad kaming dalawa ng maayos. Hawak ko po yung papel, discuss namin yung laman. At ang DPWH po ay aware na nakuha ko ito nung September 4 pa kasi si Sec Vince po ay nasa telepono nung nandun ako. Tapos mga 3.5 buwan ang nakalipas, ngayon lang nila sinabi na hindi authorized ang aking pagkuha. Kaya sa tingin ko, nakikita naman ng publiko, nakikita ko po sa mga Facebook comments, wala pong naniniwala na ito po ang issue. Ang tunay na issue po, bakit hindi na lang ng DPWH ilabas ang listahan para hindi na lang ilihis ang usapan. Ang gusto pong malaman ng taong bayan, saan napunta ang 3.5 trillion pesos para sa DPWH. So walang pwersahan? Walang pwersahan kasi doon Wala ka po. daw titirahin sa ethics sa kami. Oo. Actually ma'am, nung November ko pa, I think sa inyong show, sinabi na nakuha ko po ang listahang ni Yusek Cabral with the approval of Sec Vince kasi tumawag nga po si Sec Vince kay Yusek Cabral at sinabi niya na ibigay ito sa akin in the interest of transparency. At ang punto ko po ay ito, kung yung sinasabi ni DPWH ay ganito, bakit hindi pa nung Nobyembre, nung sinasabi ko na sa mga interviews tulad sa inyong show na hindi naman totoo na si Sec Vince ang nag-authorize sa akin na ibigay ito sa akin. Okay. At tungkol po sa sinabi niyo sa Ethics Committee, muli sinabi ko na sa ibang mga interviews, I enjoy the idea of an ethics complaint against me because it will give me an opportunity to air the dirty laundry of Congress in public. O may pagkakataon ako na ilabas ang iba pang mga baho ng Kongreso. Okay. Kabilang na rin po itong MOOE fund. Kasi kung maaari ko pong sabihin lang panghuli, kaya ako po ito discuss din. Kasi malaking bahagi daw ng MOOE fund ay ginagamit para sa mga social media trolls o keyboard warriors. At okay. ito po ay inaamin ng Kongreso na may ganitong programa para sa social media operations. At mabuti na maging transparent lang tayo na may mga pondong ng bayan na ginagamit para sa ganitong Alright. klaseng Abangan natin ang Abangan natin development. po yan, no? So mas malawak pa yung impormasyon na makukuha natin kay Kong Leviste. Pero at this point, kailangan na po tayo magbabay, Kong. Pero Thank you po. maraming Opo. salamat po sa pagkakataon na kayo po ay makausap namin. At inaasahan namin na itutuloy nyo na wala ng atrasan nito dahil kayo ho naglabas nito eh. Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si Congressman Leandro Legarda Leviste mula po sa unang distrito ng Batangas at ang Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations.